ng support, wala man pong maasahan po sa kanila. At hindi lang yon, talagang padabog at hindi pabalang ang pagsagot po nila sa kanilang mga magulang. Brother Mon, any advice para po sa mga anak po na ganito? Brother Mon. Okay, thank you very much, Brother Efren. Okay. Yung tanong ni Brother Efren, ang tanong doon is, are they Christians? Mga Kristiyano ba sila? No? Dahil kung Kristiyano sila, dapat nasusunod nila kung ano yung isinulat ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo, Kapitulo 5. No? Doon sa umpisa sa verse 3, no? Merong binanggit diyan si Apostol Pablo no? Hanggang verse 8. First Timothy, pakilagay Brother Efren if possible. First Timothy chapter 5 verses 3 to 8, mga kapatid. Kasi dito po maliwanag na may binanggit si Apostol Pablo doon sa tinatanong ni Brother Efren tungkol sa mga anak, no? Mga anak na mabuti ang kalagayan na sa buhay at ano ang kanilang katungkulan pa pagdating doon sa kalagayan ng kanilang mga magulang. Okay. Dito po, basahin ko. 1 Timothy chapter 5, beginning from verse 3 hanggang verse 8. Honor widows who are really widows. But if any widows has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents, for this is good and acceptable before God. Now, she who is really a widow and left alone, trust in God and continue in supplications and prayers night and day. But she who lives in pleasure is dead while she lives. Ang tinutukoy dito yung widow. Ano po? And these things command that they may be blameless. Ito na yung verse 8. But if anyone does not provide for his own, yung sarili niyang pamilya ito, no? And especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yan. Nasaan yung part dyan ng children, mga kapatid? Doon sa binabanggit kanina ni Brother Efren na may mga anak na well-off na sila, no? Sa kanilang buhay, sa kanilang sariling pamilya, at buhay pa naman yung kanilang mga magulang, maaring buhay pa yung tatay o nanay or both, pero meron ba silang pananagutan sa kanilang mga magulang? Meron. Ayun nga, nabanggit kanina, particularly sa verse 4 and verse 8, no? Na bilang anak, even apo, sabi pa dyan na kung ang kalagayan nung isang magulang ay balo na, sila yung dapat unang magbigay ng tulong. Okay? Hindi lang financial, Brother Efra, yung salitang tulong dyan, saklaw lahat. Moral, emotional, psychological, at kasama yung financial. Okay? Kung well-off din naman yung magulang, katulad ng binabanggit kanina ni Brother Efren, no? Kailangan niya lang naman na somebody na madalaw siya, mabisita siya. May mga sasakyan naman yung kanyang mga anak. Bakit hindi naman madalaw? Yun. No? Yun naman ay emotional din yun. No? Kasi syempre, maaring mag-isa siya. Syempre, iba naman yung katulong kaysa sa mga anak, di ba, Brother Efren? Yung relasyon no? Tandaan natin, yung tinatalakay natin dito na pinapaksa, children, parents, anong relasyon? Anong relasyon? Magkadugo. No, immediate family sila, no? They are the immediate member of the family. Kaya nga, kahit na may sarili ng pamilya yung mga anak, kadugo pa rin. Nandun pa rin yung magulang. Nandun ang tatay o nanay or both are living. Tandaan natin, sa verse 8, sabi dyan, sa 1 Timothy chapter 5, ay merong dapat na tungkulin ang mga anak, Brother Efren, no?
na extend nila yung love, care, and concern patuloy sa kanilang mga magulang. Kasi kapag nakikita yan ng mga anak din nila, Brother Efren, tandaan nyo yan, darating yung panahon, magiging ganun din sila, anong inaasahan nila sa mga anak din nila? Tandaan natin mga kapatid, Galatians 6:7, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Kaya nga kung yung mga anak na ang trato sa mga magulang ay parang, pinababayaan na, no? Kinakaya-kaya na lamang po, no? Kasi independent na sila eh, no? At ang isa pa is, yun nga, dahil naging weak na physically, Isa pa yun. emotionally, ang mga magulang ay hindi naman din yun nga, yun pa nga ang dapat na maintindihan ng mga anak. The more na kailangan nila ng love, care, and concern. Sino ba ang tutulong sa mahina, Brother Efren? Di ba yung malakas? Malalakas po, no? Ganon din yung tinuro doon sa Romans chapter 12, sa 1 Corinthians chapter 12, doon sa kalagayan ng iglesia ng Panginoon. Sa pagpapamilya, sa Kristiyanong pamilya, kung sino ang malakas, tutulungan ng mahina. No? At yung mahina naman ay aasa sa tulong mula sa malakas. Kaya nga, kapag dumating na yung panahon na yung mga magulang natin, mahina na, no, physically, and even yung kanilang emotion, no, psychologically, that's the time na they are really in need ng love, care, and concern ng kanilang mga anak. Tandaan natin mga kapatid, Kristiyanong pagmamahal, yung love ng Panginoon. Kasi natatandaan natin yung John 13, 34, 35, saklaw tayo lahat dun eh. No? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, anak ka man, kabataan ka man, basta Kristiyano kung sumusunod sa Panginoon. Sabi, love one another as I love you. Paano makikita ng sanglibutan na talagang isinabubuhay natin yung pag-ibig ng Panginoon kung yung mga anak, Brother Efren, kung Kristiyano sila, pagkatapos napapabayaan nila yung kanilang mga magulang sa bagay na ganyan, no? Hindi po dapat, no? Hindi po mabuti 'yon. No, kaya ito ay paalaala sa atin, hindi lamang yung mga nasasakupan pa ng mga magulang, kundi yung nabanggit ni actually Brother Efren, yung tanong mo is part 3 yan ng lesson natin, no, yung support na inaasahan ng parents. Nandiyan yan sa lesson series natin dito sa Duties of Children, nandun sa bandang baba, on how children will continue to help and support their parents, no? Kasama yan sa duty, no? Kaya nga yung unang tinalakay natin, una muna is obedience, no? Yung pagsunod. Then the second part is yung honoring the parents. And the third is supporting the parents. Yun yung tanong ni Brother Efren kanina na paano yung mga anak na may kakayahan na, patuloy pa rin na tumulong. Dahil yun yung pleasing sa Panginoon yan. Bahagi yan doon sa pagiging pleasing sa Panginoon, mga kapatid. Ano po? Okay. Yes po. So ngayon wala naman po tayong mga tanong. So ayun po, may follow-up question. Actually, yung mga parents natin, companionship po ang kanilang nais gusto. Lalo pag matanda na po talaga sila. So yung katawan po nila mahina na. So companionship, gusto nila na kinakausap natin sila. Yeah. Kasama natin sila. Ano po, yun po ang mahalaga, mga kapatid. At may blessing, no, na nanggagaling sa Panginoon kapag tayo po ay sumusunod sa ating mga magulang. Kasi kapag hindi po tayo sumusunod sa mga magulang natin, ito po ay paglabag na rin sa Panginoong Diyos kasi siya ang nag-utos eh. Inuutos niya na tayo po ay sumunod sa mga magulang natin. Exodus chapter 20, di ba? Sumunod kayo sa mga magulang nyo. Pero kapag sinusuway natin yon, ay para tayong sumusuway sa Panginoon. Oo nga, ginagawa natin yung ibang mga bagay, pero kung ito po ay hindi natin ginagampanan, ito po ay pagsuway sa Panginoon. Wala pa akong nakita na masaya at successful na mga anak, na sila po ay sumusuway at hindi sumusunod sa kanilang mga magulang, mga kapatid,
Si Sister Cora ay nag-share ng verse sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 3. Obey and honor your parents, which is the first commandment with the promise that you may go well and enjoy long life. Sabi ng Panginoon yan eh. Kaya yun po ang nararapat mga kapatid. Kaya Brother Mon, alam ko din naman sa inyong ministeryo, halos sa doble ho yata ang years ng service ninyo kaysa sa akin. Marami na po kayong mga na-witness o mga tanong sa inyong mga Bible study, ano po, na kahit po mga Christians na hindi naman po natin nilalahat, ano, pero may mga Christians din po talaga na nagbibigay ng sakit ng Kaloob. loob, oo, kalooban, no, para sa mga ano, no, merong mga situation po na ganyan, Brother Mon. Mm. Ah, ganito po. Kasi nung nakaraan po pinag-usapan natin mga duties naman po ng mga parents, 'di ba? Mhm. Eh doon po sa napanood ko po, Brother Mon, actually ginamit ko rin po sa sermon po 'yon na yung ano, yung parents din naman